I believe you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. Oh, that is within me. Say, joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. Oh, that is within me. Say, joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Good evening po sa atin pong lahat. Welcome pong muli sa atin pong midweek online service. Yan. So kami po ay nagpapasalamat sa Lord dahil muli kasama po namin kayo na makikinig ng salita ng Diyos ngayong pong gabing ito. So simulan po natin sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mensahe ngayong pong gabing ito. Kayo po, O Diyos, ang mag-open ng hearts ng lahat ng mga makikinig ngayong gabing ito at mangusap kayo, magpakilala kayo, Lord God, sa kanila personally, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa receptive na puso, Panginoon, at sa puso, Lord God, na naniniwala sa inyo pong salita. Lord, thank you that your word will not come back to you void. It will accomplish to which you have sent it, O God. Lord, salamat sa magandang bagay na gagawin mo ngayong gabing ito, Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, bago po tayo mag-start, paki-comment nyo po sa atin pong comment box, okay? I-mention nyo po ang inyong pong mga loved ones, sa inyong mga friends, para po sabay-sabay po tayong makapakinig ng salita ng Diyos. And you can also share this to your Facebook account para mas marami po ang makakita, mas marami po ang makapanood. Yan. So, salamat po. So, ang ating pong text ngayon pong gabing ito, mababasa po natin, makibuklat po kayo sa akin, in the book of Luke, chapter 2, verses 10 to 12. Yan. So, 2 verses lamang po tayo. And very short, but very meaningful po ito pong mensahe na ito ngayong gabi. Meaningful and then very relevant sa atin pong isineselebrate ngayon. So, verse 10 says, "But the angel said to them," so, ito pong them, ito po yung mga shepherds. Amen? So, pwede nyo pong basahin. Ito pong Luke chapter 2. Amen? So, dito, the angel said to them, "Do not be afraid. For behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people." Verse 11, tatlong verses po pala tayo, sorry po. "For today in the city of David." So, ano daw yung city of David? That is Bethlehem po. Yan. "There has been born for you a Savior, who is Christ the Lord." And the last verse, yan. The last verse, idamay ko na po, isama ko na rin ang verse 12. "This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Amen. So, my title po for this night is Joy That Came Down. Paki-comment naman po sa ating comment section, mga kapatid. Joy that came down. Amen. So, di ba po, usually, ang Christmas po, sineselebrate ng mundo.
through gatherings, through glitters and glam, sabi nga nila. Nariyan na nga po yung kaliwat kanan po, ang ating parties, ang kainan, ang gift giving, di ba po? Sunod-sunod, yan. Although hindi po ito masama, amen, wala naman po problema dito. Pero alam niyo po, sa dami po ng mga ganito ay minsan nalilimutan na po natin yung tunay na meaning or true essence ng Christmas, which is remembering the birth of Jesus Christ, the joy that came down. Of course, si Jesus po talaga yung atin pong pinag-uusapan dito na joy. Amen? Si Jesus po yun. So, kadalasan, di ba po, hindi na ito yung na-highlight ng ating mga Christmas party, hindi na ito yung na-highlight ng ating mga gatherings, di ba po, aminin man natin o hindi. So, ngayon pong gabing ito, sabay-sabay po tayong mag-pause, amen. Minsan kailangan lang nating mag-pause and reflect kung bakit ba nagkakaroon ng mga ganitong masasayang gatherings. No, it is the true essence is to remember the birth of Jesus. Kaya nga po, nabasa po natin kanina in Luke 2:10 to 12. So, alam niyo po ba na yung binasa po natin, mga kapatid? It is the first Christmas. Yan. Kasi yun sa story po na iyon, ipinanganak ang ating pong Panginoong Jesus. So, what can we learn po doon po sa atin pong binasa? So, number 1 po is joy declared. Bababasa po natin in verse 10. Okay, ang anghel po ang nagsasalita dito. Kausap po niya ang mga shepherds, amen po, na nagpapastol in the night, okay? I don't know if it's in the middle of the night, pero madilim, no? Bigla na lang may nag-appear na angel, yan. And the joy was declared to them. Sabi po sa atin pong nabasa in verse 10, good news which will bring great joy for everyone. Amen. So, tignan po natin, ano yung kanilang situation nun pong dumating ang isang anghel. Sila po ay nasa madilim na place, okay? Madilim din yung oras na yun dahil nga gabi na. So, kung atin po itong i-apply sa ating buhay or i-relate sa ating buhay, maaring some of us or most of us dumaan din sa mga madidilim na stage, amen, ng ating buhay. May mga madidilim din na part ng ating buhay, experiences na akala natin hopeless na akala natin itong joy na ito na pinag-usapan natin ngayong gabing ito ay hindi na natin kailanman mararanasan. Di ba? Parang yung mga shepherd na kung saan una sila na nakarinig ng good news. Amen? Grabe si Lord. Amen? Sila yung napili talaga na una na makaalam ng good news. Amen? Di ba? Pag good news talagang ang saya-saya ng tao. And I know that most of us, meron po nga ganitong experiences sa buhay natin. Na parang puro na lang bad news. That we are experiencing dark moments. Na parang wala nang liwanag. Parang wala nang joy na dadating. Parang hindi na natin alam yung word na joy. Yan. But mga kapatid, pakisabi, good news. Amen. May mababasa po natin dito that the source of joy, mga kapatid, ay hindi po yung perpekto na circumstances, walang problema na buhay. Hindi po. The source of joy and the joy that was declared is the good news, the gospel, the message coming from the Lord, which is the word of God. That is the source of their joy, the revelation na galing po sa anghel. Amen po. The word of God, hindi po galing sa emotion, hindi po galing sa material wealth. Amen, hindi po galing sa perfect na circumstances. Kasi sabi nga nila, hindi ko mararanasan yung happiness or yung joy. Actually, yung mas mataas ang joy, amen, kaysa sa happiness. Dahil ang happiness is naka-circumstantial, but joy is hindi po siya naka-depende sa circumstances.
So, mababasa natin, no, at matututunan natin dun sa first Christmas, dun sa story na nabasa natin that joy was declared. Joy was declared to the shepherds sa panahon na madilim. Amen. So, I hope ma-relate natin ito sa atin, no? Indeed, kung wala si Jesus sa ating buhay, no, I don't think and I don't believe na I believe na hindi talaga natin ma-experience itong true joy na ito. Amen po. So, the source of joy, mga kapatid, ay hindi po yung marami kang handa ngayon pong Christmas or bagong taon, no? Ang source of joy, babalik po tayo, ay yung good news, which is the Word of God. Amen? Next is the size of joy. Okay, the size of joy na nabasa natin is, in verse 10 is, great joy. So, ulitin ko lang, good news, which will bring great joy for everyone. Amen? So, sabi dito, no, the size of the joy is great. And it is for everyone. Everyone is included. Amen? So, hindi pa bago-bago itong joy na sinasabi po dito. It is deep. It is uncontainable. It is overwhelming. Hallelujah. Amen? Hindi mo siya, ang ganda na, no? Overwhelming joy. Amen? Kapag talaga galing ka sa experience or sa nakakaranas ka ng mga pagsubok na parang nasa darkness ka. At kapag merong good news, the Word of God, amen, talagang yung joy, mararanasan po natin. Amen po. So, yun, there was great joy. And I believe, no, nung sinabi ng angel yung good news na yun sa mga shepherd habang nagpapastol sila, that was their ordinary routine. And then siguro, no, yung, alam niyo yung parang kung i-relate natin sa atin, parang wala nang magandang mangyayari. Okay, paulit-ulit na lang yung ginagawa. Okay, so I believe na nung sinabi ng anghel, yung message na yon is that sila ay nakaramdam din ng joy. Amen po. Yan. Kasi sinabi naman that this good news will bring great joy for everyone, including, lalong-lalo na sila po na unang-unang naka-receive ng good news. Amen? At diba, pag ikaw yung unang naka-recipient ng good news, gusto mo na rin i-share sa iba para din ma-share yung joy. Amen po. So, yun po. So, unang-una, the source of joy is the good news, the Word of God. The size of joy is great. It is for everyone. It is overflowing. It is overwhelming. It is uncontainable. And next, the scope of joy. This joy, mga kapatid, is not reserved para lamang sa mga nakatapos ng pag-aaral o para lamang sa mga piling tao, This joy is for all. Nabasa natin in verse 10 that it is for everyone. Meaning to say, Jesus came for all. For you and me. For everyone. Wala pong tinangi ang Diyos. Lahat po. Amen. Jesus came for all. Amen. So, the second one, mga kapatid, na matututunan natin dito sa message dito sa Luke 2:10-12 is, may binubuo tayo dito, sana masusundan natin kasi tatlong letters lang yung binubuo natin. So, number 1 is joy declared, and then second is only Savior. In verse 11, sabi po doon, for today in the city of David, there has been born for you a Savior. So, ulitin ko lang, no? There has been born for you. For you, mga kapatid, kayo pong mga nanonood, for you and for me, a Savior. Amen? So, there is only one Savior, and that is none other than Jesus, the joy that came down. Amen? And His mission is to bring salvation to all. Amen po? At ano ba yung method na pinanganak si Jesus? Pinanganak siya sa pinaka-humble na place, pinaka-lowly na place, sa sabsaban.
At alam nyo ba, nabasa ko na hindi lang ito yung napipicture natin na mga dayami, okay, hindi lang. Ito pong manger na ito pong stable na ito, ay mabaho. Mabaho po, hindi po talaga siya malinis. Siyempre, kung saan naman nakatira ang mga hayop, during that time, hindi naman totally malinis, no? Mabaho talaga siya. Hindi po talaga siya convenient or conducive na manganak ng baby. Pero doon po ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. So I am so hindi ko talaga parang hindi ko talaga, I am in awe, I am amazed na ganun yung pamamaraan ng Diyos. At I pray na ngayong gabing ito, ang mensaheng ito ay mangusap sa bawat isa sa atin. Jesus came to bring salvation to all, even for the lowest class, the despised, the outcast, the poor, or the unimportant. Dahil, imagine, ang hari ng mga hari ipapanganak sa isang walang class na lugar, maduming lugar. Diba? Parang ito yung ibig sabihin that Jesus came for you. Amen? Jesus came to bring salvation to all of us. Kahit natingin natin, hindi po tayo worthy. Kahit na may mga experiences tayo or past natin na parang ang dumi natin, na parang, Lord, totoo ba yun? That you came for me? An outcast, unimportant? Okay? Kapatid, totoo po yun. That is the good news. Amen? He came for you to bring salvation to you. Amen? So, your past doesn't matter, no matter how ugly yung mga experiences mo. Okay? It does not disqualify you from receiving and experiencing that great joy, who is Jesus Christ. Amen po. Ulitin ko lang po ha, there is only one Savior sent by God to save us sinners. Amen? Siya lang talaga, wala na pong iba. Amen po, si Jesus lamang po talaga. Amen po, malinaw po tayo doon ha. Okay? And last but not the least, mga kapatid, is Yahweh in flesh. Yan. Nakita niyo na po ba kung ano po yung atin pong binuo? Okay, number 1 is joy declared. Second is only Savior. And third is Yahweh in flesh. Okay, so basahin natin in verse 11. For today in the city of David there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. So sa ibang salin kasi Yahweh talaga ang ginamit. So nilagay na po natin dyan Yahweh in flesh. Because Jesus, nung pinanganak po siya, that is already the fulfillment of the prophecy. The fulfillment of the prophecies in the Old Testament, of the promise. Ito na yun, na-fulfilled na. Kaya, Yahweh in flesh. Yan. So, nabasa naman natin, no? Na, yun, yung verse 11. Okay, there has been born for you. So, nagkatawang tao po talaga siya. Amen? So, ano po yung identity? Pag-usapan po natin dito yung identity ni Jesus. Amen? Pag sinabi po, He is Christ, the Anointed One or the Messiah. So, mababasa natin in the book of Isaiah 61 verse 1, mga kapatid, NLT version. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me. Okay, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. Amen. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. Amen. So, ito talaga, no, yung mangyayari kapag tinanggap po natin itong si Jesus sa atin pong buhay. Amen. At ang ganda, dahil ito yung identity ni Jesus. He was the anointed one. He was anointed to bring good news to the poor. He was anointed to send comfort to the brokenhearted, to heal the brokenhearted. He was anointed, the anointed one, to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. Yun po si Jesus. Amen. So, next po, okay.
Una is identity, and the next is authority. So, we cannot have Him as our Savior without accepting Him as the Lord of our life. Di ba nga, si Jesus ay tinawag din na Hari, of course, the King of Kings. He is Lord, amen. So, hindi lamang Savior, kundi hindi lang siya naparito para lang to save us, but to be our Lord, amen. So, ulitin ko po, you cannot have Him as Savior without accepting Him the Lord of your life. If Jesus is the Lord of your life, your priorities must change. Your life must reflect His will, and your life decisions must reflect His will, and your life must submit to His Lordship. And in conclusion, mga kapatid, joy is declared dahil may dumating na mabuting balita. Amen? The good news. Joy is delivered dahil may dumating na tagapagligtas. Joy is divine dahil ang dumating ay si Jesus mismo. Joy is equal to Jesus. And without Jesus, joy is impossible. With Jesus, joy is uncontainable and unshakable. Amen. So, mga kapatid, para po sa atin pong mga bagong viewers, gusto po ba natin na tanggapin sa ating buhay? Or i-recommit ang ating buhay? Dahil na-remind tayo, amen, ngayong gabing ito, kung sino si Jesus. Gusto po ba natin na ma-experience at tanggapin ito pong joy na napag-aralan po natin gabing ito? And wala pong iba kundi si Jesus po ang joy po na yun. The joy that came down. Amen. So kung gusto po nating tanggapin itong joy po na ito, si Jesus po sa ating buhay, sa ating pong puso, inaanyayahan ko po kayo na sumunod po sa panalangin ngayong gabing ito. Sumunod po kayo sa aking pong panalangin ngayong gabing ito. Pikit po natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat. Salamat po sa inyo pong buhay na inialay para po sa akin. Salamat po na pinili mo na mamatay para ako ay matubos sa aking mga kasalanan. Salamat po dahil sa inyo pong sakripisyo, ako po ay mayroong kapatawaran at mayroon pong walang hanggang buhay kasama po ninyo. At sa gabi pong ito, tinatanggap ko po ang iyong bugtong na anak na si Jesus sa aking puso bilang aking tagapagligtas at bilang aking Panginoon. At mula po sa araw na ito, tulungan niyo po ako na mabuhay para sa inyo. At maranasan ko araw-araw ng buhay ko ang joy na nagmumula sa inyo. Salamat, Panginoon. Sa inyo lamang ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin para po sa inyong lahat. Lord, maraming salamat sa inyo pong mensahe ngayon pong gabing ito. Lord, salamat sa inyo pong pagpapakilala through your word, oh God. Thank you that indeed you are the reason, Lord God, behind this season, oh God. Lord, salamat ang inyo pong kapanganakan, ang aming pong ginugunita, ang aming pong sineselebrate, Panginoon, ngayon pong buwan na ito. At patuloy, Lord, na magpakilala pa kayo, Lord God. Hallelujah sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa mabuting bagay, Lord, na ginawa mo, Panginoon, ngayon pong gabing ito. Walang ibang magaling, oh God, kundi ikaw lamang. Thank you, Lord. Hallelujah sa ginawa mo ngayong gabing ito. We give you all the praise and all the glory, all worship and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, Merry Christmas po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Remember po, ang atin pong message ngayon pong gabing ito, the joy that came down. God bless po!